Meron pa nga isang nahulog sa ano eh. Nahulog sa habang nakaupo siya sa mataas na lugar, nahulog siya, patay. No? Ganyan. So hindi naman tayo aantukin at wala naman tayong malalim na huhulugan, no. Basta relax lang tayo, no. Tapos let us be sensitive doon sa sasabihin sa atin ng Panginoon. Amen. Okay? Amen. So meron ako ditong slides. Ayan. At dito iikot yung ating pag-uusapan. Okay? Hindi marami akong gadget dito. Ayan. Okay. Ayan. Tapos dito. Yun. Alright. While waiting. Habang naghihintay. Ayan. Anong Tagalog ng while waiting? Habang naghihintay. Ilagay ko yung Tagalog. While waiting, habang naghihintay. No, kanina doon sa testimony ni Kuya Ray, no, teka muna, si Kuya Ray, si Ate Nelia, no, Ate Jane, si Jones, no, si Brother Joss, at si Kuya Robert. No? Si Kuya Rob, si Kuya Robbie? Si Kuya Robin, ka-first day ng duty niya ngayon. Okay. Sige, sige. Nagkataon, pero next time daw. Sunday na. Amen, sige. Inano ko lang ni-refresh ko, baka meron akong hindi kilala eh. Okay. Habang naghihintay, while waiting. Kanina sa testimony ni Kuya Ray, no? Naalala ko yung nangyari. Sino dumadaan sa SCTEX? No? Napanood niyo yung nangyari dyan, no? Sa papuntang Tarlac. Yes, papuntang Tarlac. Nagkaroon ng accident, parang ilang sasakyan nyo, no? Nagkabangga-bangga. 5, parang 5. Oo, 4 o 5. Tapos ang namatay dyan, parang 10. 12 na ngayon, no? Tapos may bata, no? May matanda. Tapos yung mga bata doon, parang atin pa yata ng children's camp. Sa church, kung ito Pangasinan, no? Atin ng children's camp. So, now, tapos nung nakarang araw naman, is doon naman sa gathering ng mga Pilipino sa Canada. No? Meron silang gathering doon. Meron namang isang sasakyan, SUV na inararo sila. So 11 ang namatay naman, mga Pilipino, parang Lapu-Lapu Day. No? Lapu-Lapu Day, no? Tapos namatay, marami, 11. Kanina pagising ko, meron ako nakita sa sa balita, no? Pinos ng isang kong kaibigan. Sa airport naman kanina, sa NAIA. May namatay na parang 5 years old na bata. Siya nasaan. No? Pero gumising sa akin kanina, kagabi, meron kaming OHP, parang mga OHP. Meron kaming group, no, na we used to gather in our place. Dito rin kami sa building na atira, sa 9th floor. Tapos we pray for yung nanay nung nung dalawa naming member sa OHP, nanay nila, na meron daw heart aneurysm na diagnose. So we pray nung gabing yon, and then last night andun sila sa bahay, nanood kami ng ng banding after church kasi dumiretso kami sa bahay, tapos nanood kami ng Miss Universe. Tapos habang nanonood kami ng Miss Universe, tumawag yung pamangkin niya sa Pinas na masakit daw yung ni nanay, yung lola niya. Ni nanay yung sa midsection ng katawan. Ganun ba? Sige, then we pray. Pagkatapos nun ay umuwi na sila. Kailangan lang tutukan. Then, ang gumising sa akin kanina is wala na si nanay Bising. So namaya pa na kinuha na ng Panginoon. Now, ang buhay natin, no, although people thought tayo, Christian tayo, no, alam natin na of course ang may-ari ng buhay natin ang Panginoon, no? So most of the people thought that their life is in their hands, no? Ang buhay ng tao nasa kamay ng Panginoon. Kaya ikaw ay walang sakit, may sakit, ikaw ay malakas yung katawan, or kung ano man yung kalagayan mo, no? Still, our life is in the hand of God. No? That is the reality, no? Nasa kamay ng Panginoon
ang buhay natin. Amen. No? So, sabi ng survey, no, ang average na buhay ng isang tao ay nagre-range sa sa 72 years, no? 26,000 days. If you will compute 26,000 days, that is 72 years, no? If you're more than 72, that is bonus, no? Biyaya na yan ng Panginoon, bonus na ni Lord yan, no? Pero ang buhay natin nasa ganyang average lang. That is what the science says, no? Yung namatay na yung kagabi, kaninang umaga is 72 years old, so nasa average siya, no? Nasa average. Now, if you are like me, I am 41 years old, so more than half na, no? That's the reality of life, no? Ganyan kaikli ang buhay, no? Hawak ng Panginoon, maikli, and we know that the life we're living here ay temporal lang, no? Temporary. No? If you will compare the life here, 72 years, let's say 80, abutin ka ng 80, 90, sobra-sobra na yun. Kasi really, inaabot ng 100 plus. No? That is sobra-sobra na. But if you will compare your life here, doon sa buhay pagkatapos nito, no? That is incomparable. Why? Because here, you're bounded with the average lifespan ng tao. But the life after here, that is endless. Oo, hindi na applicable yung time niyan kasi it's endless, eternity. Alam niyo kung gaano katagal yung eternity? Yeah, walang kasing tagal kasi walang katapusan ng eternity. Yes. Yan. Now, ang buhay natin dito is a preparation of eternity. Yan. While waiting, no? Habang tayo ay naghihintay, no? So that's why I come up with that topic. While waiting, habang naghihintay. Ayan, habang naghihintay. Marami tayong kailangang i-check, no? Ang buhay natin ay hindi yung parang come what may, no? Although people come and go, no? Especially dito, I think this is my 4th or 5th time na mag-preach dito. People come and go. Even though sa church natin, people come and go. People come and go, no? Yung mga faces ngayon, the next time, iba na ulit yung mga faces, no? Lumilipas ang panahon. Ayan, so people do come and go, no? But the thing is, no, how we will spend our life while waiting for that eternity. No? So tayo bilang Kristiyano, we have assurance na right after this, pupunta tayo sa Panginoon. No? We are bound to heaven. No? Sino yung mga bound to heaven dito? Amen. No? Bound to heaven. No? Sabi nung if you remember, nung si Jesus Christ ay andun sa cross, no? Merong nasa kaliwa, nasa kanan. Anong sabi nung nasa kaliwa? Doon sa cross? Sabi niya, kung ikaw ay Diyos, no? If you are really the God, no? Of the Son of Man, no? Save yourself and save us also, no? Iligtas mo nga sarili mo, tapos iligtas mo rin kami. Sabi naman nung nasa kanan, sabi niya, hindi ka ba nahihiya sa sinabi mo? Ni-review niya yung nasa left side, no? Sabi niya, all our life, naging masama tayo, no? Pero yung itong tao ito, wala itong kasalanan. Then sabi niya, Lord, sabi niya, in-acknowledge niya that He is God. Lord, huwag alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Then sabi ng Panginoon, right now, you will be with me in paradise, no? So narinig ko yung isang kwento. Sabi niya, sabi ng isang pastor, if I will go to eternity, no, to heaven, no, and I have a chance to ask whoever is there, no, to ask a question, siguro ang una kong itatanong sa niya is, I want to meet that person in the right side of Jesus. Sabi niya, bakit? No? Kasi, ano yung ginawa niya? Bakit siya na-qualify sa heaven? Kasi the Lord said, right now,
you will be with me in paradise. So ginawa niya ng parang ng parang kwento, medyo nagpapatawa siya, sabi niya, siguro ang nangyari nung dumating siya doon